ang mamamatay ay ang matatalino. Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say, my heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Hi! Hello mabuhay! Tayo pa rin ng number 1 bida sa radyo. Bida FM! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo, radyo! Ang oras natin sa buong Pilipinas ay 3:15 p.m. And of course, kasama ni pa rin ang nag-iisang binibining may natatamang charm at titip, PJ Yani. At syempre, ang nag-iisang ginoo ng radyo, DJ MD, ang master ng good vibes at tawa. Handa nang magbigay ng kwento ng mga bida. Diretso mula sa radyo, diretso sa puso. Kaya't huwag nang palumpasin ang bawat segundo ng kilig, tawa at saya. Dito lang sa Bida FM! Sa radyo na ito, bida ka! Ito na po ang liham ng mga bida and Mother's Day special. Ang pamilya ang siyang una sa lahat, unang kasama sa pagsigol, pagtalugmok at pagmamahal. Ang ama na nagsisilbing haligi at ina bilang ilaw ng lahat. Sa bawat hakbang ng buhay, ang mga magulang sa kanilang iba't ibang anyo ay may mahalagang papel sa paghubog ng pagkatao ng isang bata. Ngunit hindi lamang sa tradisyonal na hulugan ng pamilya matatagpuan ang wagas na pagmamahal at kanina. Minsan, ang mga ina, kahit hindi biological o hindi sumusunod sa pamantayan ng lipunan, ay nagbibigay ng masikli at tapat na pag-aaruga. Gaya na lamang ng ating bidang sender ngayong araw, pakinggan ang kanyang kwento na punong-puno ng pagmamahal, kalinga at pagtanggap sa nangungunang bida sa radyo, Bida FM. Mahal na binibini at kino, isang magandang araw sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Itago niya na lamang po ako sa pangalang Dan. 22 years old at kasalukuyang nag-aaral habang nagtatrabaho. Ako po ay lumaki sa isang hindi pangkaraniwang pamilya. Mula nang pumalaw ang aking mga magulang, ako po ay kinalinga at pinalaki ng mga tita at tito ko. Na bagamat may kanya-kanyang pamilya na, ay walang pag-aaling lamang at tinulungan ako makalaki ng maayos. Hindi po ako totally nakatira sa kanila simula nung mag-high school ako. Pero hindi po doon natapos yung suporta at pagmamahal na binibigay po nila sa akin hanggang ngayon. Hindi ko po makakalimutan ang mga sakripisyo nila. Maswerte ako at hindi lang isa kundi tatlong ina sa pamamagitan nila ang tumayong ilaw ng buhay ko. Ako po ay pinalad na pinalinga ng mga tita at tito ko, na bawat isa ay may kanya-kanyang kwento at tagumpay sa buhay. Isa po sa kanila ay bahagi ng LGBTQ+ community, transgender woman, habang ang dalawa naman po ay single mom at breadwinner. Sa kabila ng kanilang mga sariling hamon sa buhay, sila po ay nagpakita ng walang kapantay na malasakit at pagmamahal sa akin. Nagsimula po akong makinig sa mga kwento nyo noong isang beses ko kayong narinig sa radyo. Sa araw ng Mother's Day. Nagsimula po noon, madalas ko na kayong pinapakinggan lalo na kung tungkol sa mga pamilya. Kaya ngayon po, nagpasya akong magsulat at magbahagi ng aming kwento. Ipaasa na sana ito'y mapili at maging bahagi ng mga kwento ninyo. Ang una kong ikukwento ay ang aking mama IC. Isang breadwinner mom na may asawa at 3 anak. Bagamat may sarili ng pamilya, hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng pagmamahal at gabay sa akin. Maging ang kanyang mga magulang ay sinusuportahan niya pa rin. Mga anak, dito na si Mama! O, kumain na kayo? Ano, wala man lang ba nagluto ng kain at
Nagbigay ka ba ng pambili? Ha? Hello ma, napatawag po kayo. Anak, nag-text ako kanina. Wala ko pang nabasa? Kailangan ko kasi ng pera eh. Hindi na rin kasi ako mapagantay sa sahod mo. Alam mo naman yung sitwasyon natin. Kakapadala ko lang po ng nakaraan ah. Naubos na nak, hiniram pa ng kapatid mo, nahiya naman kami magsabi. Tapos nagbabayad pa kami ng mama mo ng mga utang. Medyo mahirap talaga nak, kaya humihingi ako ng tulong. Sige po, gagawa po ako ng paraan. Magkano po ba kailangan mo? Ikaw na yung bahala kung magkano na yung kaya mo yung padala. Alam mo naman, yung gastusin natin dito, basta yung makakatulong kahit konti lang. Kailangan lang talaga namin ng panggastos kahit sa ilang bayarin. Oo nga nak, para sa bills, para sa pang-araw-araw na gastusin. Nandiyan pa yung mga pangbayad sa kuryente, tubig, tsaka pagkain. Malaking tulong na talaga kung matutulungan mo kami nak. Sige po, sa susunod na araw na ako makakapagpadala, ma, pa. O siya, sige, salamat nak. Yun na. Kamus, Ate, baka may naitag ka naman yung pera. Pwede makahingi, pambili ko lang ng gamot. nakatawag lang ni mama at papa ah. Nangingiram din ng pera. Baka wala akong maibigay na pera ngayon sa'yo. Sige na ate, may pera pa naman yan si mama. Nagbigay kaya si kuya. Sige, susubukan ko ng paraan. Pero sana gumawa kayo ng paraan. Hindi ko kayang buhatin lahat ng gastusin. Basta huwag mo kakalimutan. Salamat! Madalas kong mapansin na matapos sabihin ng pamilya ni Mama Icy ang kanilang mga pangangailangan, hanggang doon na lang ang tawag. Wala nang ibang usapan at agad na lang natatapos. Maraming beses siya ay nagsasakripisyo, nagbibigay ng tulong kahit hindi ito madali para sa kanya. Ngunit tuwing natatapos ang tawag, nararamdaman niyang parang isang obligasyon na lamang ang lahat ng ito at hindi na siya binibigyan ng pagkakataon na magpahinga o maglaan ng oras para sa sarili. Hanga ako kay Mama Icy sa tindi ng pagmamahal niya sa kanyang pamilya, kaya di na ako gumagawa ng paraan para maging pabigat sa kanya. Thank you for calling HM Healthcare. Siya ay nagtatrabaho bilang call center agent mula Lunes hanggang Biyernes, kung saan buong linggo siyang nagsusumikap upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya kahit pagod na mula sa trabaho. Hindi rin siya pumalya sa pag-aayos ng mga kailangan ng kanyang mga anak sa eskwelahan at pagkain at susuotin para sa kanyang asawa na nagtatrabaho. Pagdating naman ng Sabado at Linggo, hindi siya nakakatigil. Muli siyang pumapasok bilang isang service crew sa isang kilalang fast food restaurant. Gusto kasi ni Tita Mama na maaga pa lang ay papag-iipunan na ang para sa pag-aaral ng kanyang mga anak at para na rin sa emergency na gastusin. Ito na si mama. O mga anak, anong pinag-usapan niyo? Tungkol lang po sa school ma. O kamusta pag-aaral niyo? Di na kayo nagkukwento kay mama ah. Okay lang naman ma. Wala na po kasi kayong panahon para makinig sa amin ma. Lagi na lang po kayo malabad sa work. Kaya stress. Kaya di na rin namin kayo nakakausap mo siya. Pasensya na mga anak ha. Naiintindihan niyo naman na para sa atin to, di ba? Naiintindihan na naman po, ma. Kaya lang po, minsan po kasi parang wala na po kayong oras para sa amin. Parang ang layo niyo na po sa amin. Alam naman po namin kung gaano kayo trabaho niyo ma. Pero kami po, gusto lang po namin maramdaman na diyan kayo para sa amin. Puro na kayo trabaho. Naisip mo ba na kailangan po namin kayo dito? Alam ko mga anak, babawi si mama sa inyo. Pasensya na. Hindi ko naman games totoo eh. Para sa atin, di naman ito paglatrabaho ko. Kanina ka ba, Mahal? Halikayin na lang mahal. Kayo, kumain na ba kayo? Mahal, dito ka pala. Ano ba? Mahal, pasensya na nga pala siya nakaraan. Kasi, alam mo naman
wala akong permanente trabaho. Pero yun nga, babago ako sa inyo. Ano ba ako ng part-time job? Para naman makapahinga ka dito sa bahay. Thank you, mahal. Pasensya na rin kung minsan wala akong oras sa iyo. At naiintindihan ko rin kung bakit ganun yung nararamdaman. Pero sana, naiintindihan niyo rin ako dahil lahat naman ito ay ginagawa ko para sa akin. Bang, hindi ko na. Hindi lang kami sanay na wala ka lagi sa dami. Hindi lang naman to para sa sarili ko eh. Para sa atin, sa future natin. Mahal po namin kayo, Ma. Salamat po sa lahat ng ginagawa ninyo. Oo nga po, ma'am. Salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo. Hindi man po namin palagi nasasabi, pero naiintindihan po namin. Minsan po kasi ang hirap isipin na napapagod po kayo. Kaya minsan po naisip namin na kailangan po pala tabi natin mag-test kahit konti para palang araw mag-anak po. Thank you, ma. Tama kayo. Minsan, hindi ko man kayo laging makasama. Pero asahan nyo, lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo. Ganyan ang pagiging ina. Mas kailangan magtiis para sa ikabubuti ng lahat. Kaya't huwag kayong mag-alala. Mamaya o bukas, magkakaroon tayo ng maraming oras na magkasama. Thank you, I love you, Ma. Saksi ako sa kung paano ang isang ina, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay nagagampanan ang kanyang tungkulin bilang breadwinner. At higit sa lahat, ang pagbibigay ng pagmamahal na walang kapantay. Ang hindi ko nakikita, siya pala ay nagtatago ng bigat ng mga responsibilidad sa likod ng ngiti at malumanay na sarili. Ang pagkakaroon ng sarili niyang pamilya at pagiging breadwinner ay hindi naging hadlang sa pagpapakita niya ng malasakit at pagmamahal sa akin. Saksi ako sa kung paano siya maglaan ng oras para sa bawat isa sa amin, kahit sa mga simpleng paraan. Sa bawat pasensya at sakripisyo niya, natutunan ko kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ina. Ang walang kapantay na pagmamahal at ang walang sawang pagtulong sa pamilya. Good morning, Ma. Asa ka, anak? Yung tungkol nga pala sa ginawang kasamang kahapon. Okay lang ba mag-isa ka dito sa bahay? Gagabihin kasi ako ng uwi. Ito kapatid mo naman na si Joanne. Hapon na makaka-uwi galing school. Okay lang po, Ma. Matutulog lang po ako sa net. Aalis din ako ulit para pumasok sa trabaho. Mas malapit po kasi ito kasi sa mas tinitira ang kami. Sige, anak. Kumain ka muna. May pagkain naman na dito. Thank you po, Ma. Sige, anak. Gaya ng aking Mama Icy, ang isa ko pang nanay na si Mama Rena ay may isang anak, ay isang matibay at masipag na ina, na araw-araw ay nagsusumikap rin upang matustusan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang anak na si Joanne. Habang nagbibigay din sa akin ng gabay at kalinga bilang isang ina. Bilang isang solo parent mom, hindi biro ang mga responsibilidad na kanyang kinakaharap. Nakikita ko sa araw-araw na abala ito sa paghahanda ng pagkain, pag-aasikaso sa mga gawaing bahay, at sinisigurado na may kakainin kami sa tanghalian hanggang hapunan, habang siya na may nasa trabaho maghapon hanggang gabi. Okay ka lang, anak? Parang pagod na pagod ka na eh. Okay lang ako, Ma. Kaya ko naman po. Ang dami lang po gagawin. Kaluwat ka na ng video, recording at deadlines para walang katapusan. May gusto ko bang kainin? Ipagluluto muna kita bago ako umalis. Okay ako, Ma, kahit anong lulutuin mo. Tsaka, magtitipid po tayo, di ba? O siya, sige. Magpahinga ka kaya mo ng bata ka. Oo na po. Tatapusin ko lang po ito saglit. Siya po pala, makakatid po ba kayo sa meeting mamaya? Sige, anak. Subukan mo umahon. Nakatutuwa at nakakaaliw pakinggan ang ganitong usapan nilang mag-ina. Hindi po ako nagseselos dahil masaya na ako at lubos akong nagpapasalamat sa pagmamahal at atensyon na patuloy nilang binibigay sa akin.
Kung tutuusin, sobra-sobra pa nga ang mga ito. Masaya ako para sa kanila at hanga ako kay Mama Rena. Sa kanyang kahusayan at lakas na balansihin ang lahat ng responsibilidad sa kabila ng napakaraming trabaho at pagod na nararanasan niya. Sa bawat sakripisyo at dedikasyon na pinapakita niya, natututo akong magpasalamat at magpahalaga sa bawat pagod at pagsisikap na ginagawa para sa amin. Sa mga minor o mahalagang araw ng kanyang anak, hindi alintana ang pagod o abala ni Mama Rena. Talaga namang sinisigurado niyang nakakapunta siya upang suportahan at ipakita ang kanyang pagmamahal. Kahit paabala siya sa trabaho o may mga sariling alalahanin, inuna niya ang mga espesyal na sandali ng kanyang anak. Para kay Mama Rena, hindi matatawaran ang halaga ng bawat pagkakataon na makasama at matulungan ang anak sa mga mahalagang hakbang sa buhay nito. Iba kasi talaga sa pakiramdam na pagiging present ng mga mahal natin sa buhay kahit sa simpleng pagtalo ng mga meeting sa school. Naaalala ko pa noon kung paano si Mama Rena at pati na rin ang iba kong mga nanay ay hindi kailanman nakaligtaan na maglaan ng oras para sa mga ganitong pagkakataon. Kahit na abala rin sila sa kanilang mga trabaho sa buhay. Thank you, Ma. Sabi ko na po maawag po kayo. Salamat po sa paglaan niyo ng oras. Alam ko kung busy po kayo sa pagtatrabaho, pero nakaabot po kayo. Kaya matanong po ng akin. Salamat po, ma'am. Nakakatuwa kung ganun. Sa kabuuan, maganda po ang kanyang performance. Talaga pong pantyaga si Joanne sa lahat ng kanyang asignatura. Nakakuha po siya ng mataas na marka sa exam. At regular din po siya aktibo sa lahat ng kanyang klase. At hindi na po sa written test, pati na rin po sa group presentation, group activities and presentations ay lagi po siya may contribution. Nag-aalala nga po ako, ma'am. Lagi po ba silang maraming ginagawa? Talaga pong masipag at dedicated si Joanne. Kaya lang po, kung kinakailangan, tutulungan po namin siya kung kailangan niya ng pahinga at kailangan niya ng suporta. Hindi po kayo nag-iisa sa pagtulong sa kanya. Maraming salamat po talaga, ma'am. Ma, salamat ha. Alam ko lagi ka nandyan para sa akin. Siyempre naman, anak, lagi nandito si mama para sa'yo. Tandaan mo, huwag kang matatakot o mahihiya humingi ng tulong. Tama po. Joanne, lagi ka may support system sa bahay at school. Magtulungan tayo, okay? Maraming salamat po, ma'am. Sa bawat masayang kwento, hindi maiiwasan ang mga pagsubok na susubok sa katatagan ng isang pamilya. At sa aming kwento, dumating ang isang hamon na hindi namin inaasahan. Pauwi na po kami ni Mama Angelo noon. Siya po ang isa pong tumayong ina na lubos na kumupkop sa akin. Isang transgender po siya at itinuring rin po akong tunay na anak. Noong araw na iyon, nakasalubong namin si Tito Sam, ang patagal nang kinakasama ni Mama Angela. At noong mga oras na iyon, kasama niya si Mama Rena. Kamusta naman yung school mo? Ako matutuwa yung dito mo pag nalaman mo mataas yung grades mo. Sam, Renalyn, ano nangyayari dito? Kuya? Love? Wala? Lumabas ko muna, lumabas ka. Ano wala? Diyos ko naman! Ano ba to? Ba't di mo alam na ipapakilala ko siya sa'yo? Di ba siya yung sinasabi ko, si Sam? Kuya, hindi ko talaga alam. Diyos ko, I don't understand. Kailan pa to? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan to. Kung kailan pa ba nagsimula? Ano bang ginawa ko sa inyo? Kuya, hindi ko talaga alam. Maniwala ka, wala akong alam. Kuya ka ng kuya! Sinaktan niyo na nga ako eh! Kuya ka ng kuya!
mas mahal mo siya. Bakit kapatid ko, Papa? Bakit kapatid ko pa, Sam? Hindi ko naman hindi ko maintindihan. Bakit yung bunsong kapatid ko pa? Sorry, ate, hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga kaya. Bakit kapatid ko pa? Bagamat puno ng galit at pagkalito, pinili ni Mama Angela na tanggapin pa rin si Mama Rena dahil alam nitong hindi magsisinungaling ang nakababatang kapatid. At upang ipakita ang kanilang matibay na ugnayan bilang magkapatid, mas nangibabaw ang pagmamahal ni Mama Rena sa kapatid at piniling iwalayan nito si Tito Sam. Upang hindi maging dahilan ng pagkakalayo ng loob ng dang magkapatid, sa kabila ng mga sugat, mas nagtagumpay ang pagmamahal at pagpapatawad sa pagitan ng magkakapatid. Natutunan ko po na sa isang pamilya, hindi laging perfecto ang lahat. Ngunit ang lakas ng pagmamahal at pagkakaisa ay nagdudulot sa kapatawaran at pagkakaayos. Gaya po ng ibang mga ina sa buhay ko, ipinakita naman ni Mama Angela na ang pagiging magulang ay hindi nakabase sa kasarian o anyo ng isang tao, kundi sa pagmamahal at sakripisyo. Kahit na marami ang kumukwestiyon sa kanya dahil sa kanyang pagiging transgender, hindi niya inalintana ang mga saloobin ng ibang tao at sa kabila ng mga paghusga, patuloy niyang ipinakita ang walang kapantay na pagmamahal at pangangalaga sa akin, tulad ng isang tunay na ina. Sa pag-apply, tatawagan na lang po namin kayo, sir. I think, ma'am. Okay, yes. Pasuyo. Dapat mo rin. Yes po, good morning. Ano po kailangan? Apply for flight attendant. Okay po, palag na lang po ako dito. And timing na rin po ng government. Sa second floor po, and diretso na lang kayo at i-assist na lang kayo ng HR. Okay po, thank you po. Angela Ravelo. Good morning po, ma'am. Opposites. Papasok na ako, ma'am. Angela, qualified ka na sa trabaho, pero bago tayo magpatuloy, nais ko sana itanong at paumanhin kung medyo personal ito. Alam mo, may ilang tao dito sa trabaho natin na magkakaroon ng katanungan at hindi agad matatanggap. Gusto ko lang malaman kung komportable ka bang maging ikaw sa trabaho at paano mo nakikita ang sarili mo sa ganitong posisyon. Alam ko po na may mga pagkakataong hindi ako matatanggap ng iba at naiintindihan ko naman po ng lubusan yun. Pero kung pagbibigyan niyo po ako ng pagkakataon na magampanan ang trabaho na gusto niyo po, ay ipapakita ko po sa inyo na hindi hadlang ang pagiging transgender at kaibahan ng aking kasarian para maging matagumpay at mabuti sa aking trabaho. Okay, so para dito, tatawagan ka na lang namin after ko mapasa lahat ng information mo with HR managers and tatawagan ka na lang namin para sa mga susunod na instruction and result ng application. Thank you po, ma'am. Kilala mo yung Angela, yung nanay ni Bala, yung transgender ba yun? Akala ko talaga babae. Talaga? Pero paano siya naging nanay? Eh, alam ko lalaki yun. Hindi ba nakakatubig? Oo nga eh. Hindi ko rin alam paano niya nagagapan ng pagiging magulang. Eh baka magulo lang talaga. Siya ba yun? Ano ka ba? Ba't mo naman tinuro? Nakakaya ka talaga kasama? Tatanong lang eh. Aba talagang? Hayaan mo na. Hayaan mo na. Wala naman ako
akong pakialam sa opinion nila. Mahalaga sa akin si Mama. Ano, sigurado ka, ma? Igaganti kita. Wag na! Kaya kong habulin yun, ma. Ibaba mo yan. Hindi, pinapatawa lang kita. Alam mo, ma, hindi nila maintindihan pagiging ina mo. Dahil hindi nila alam na wala naman sa itsura ang pagiging magulang o kaya sa pisikal nyo. Ang mahalaga, alam ng Diyos ko at ng mga tao nagmamahal kay Vanna na mabuti kang ina. Yung dugot pawis mo ay sapat ng dahilan para maapagin ka ni Vanna. Salamat, Bes, ha. Alam mo, hindi naman natin kontrolado yung iniisip ng iba. Ang mahalaga pa rin sa akin, ginagawa ko ng tama at wala akong tinatapakan tao. Tama, hindi mahalaga ang opinion nila, Bes. Tara na, magkwento tayo doon. Salamat! Kwek-kwek ng Ang aral na natutunan ko po mula sa mga sakripisyo at lakas ni Mama Angela bilang isang transgender na ina ay ang tunay na kahulugan ng pagiging isang magulang. Sa kabila ng diskriminasyon at panghuhusga, ipinakita at pinatunayan po ni Mama Angela na hindi sa label o pamantayan ng lipunan at hindi sa kasarian ang sukatan ng pagiging isang ina, kundi ang pagmamahal at sakripisyo para sa anak nito. Dito na po nagtatapos ang aking sulat sa inyo. Alam ko kung hindi po dahil kina Mama Icy, Mama Lena at Mama Angela na tumayong ina sa akin, hindi po ako magiging sinuman po ako. Sila ang nagbigay sa akin ng gabay, pagmamahal at suporta sa bawat hakbang sa buhay. Ngayon, isa na po akong college grad at may maayos na trabaho. Kaya't nakakatulong na rin po ako sa 3 pamilya na tumulong sa akin kahit na maliit na para po. Unti-unti ko na pong nasusuklian ang mga sakripisyo at pagmamahal ay pinagkaloob nila Mama. Grabe ang story natin ngayon, partner. Sa ating mga bida listeners, sana'y napukaw ng mga kwento ng 3 magkakaibang ina ang inyong mga puso. Sa bawat isa sa kanila, makikita natin ang tapang, sakripisyo at pagmamahal. Si Mama Icy, ang breadwinner na kahit napagod at abala, laging inupuna ang pagmamahal. At nagpapakita ng hindi matitinag na lakas sa kabila ng lahat ng pagsubok. Si Mama Rena, ang solo parent na walang sawa sa pag-aalaga at pag-aabot ng pangarap para sa anak niya. Si Mama Angela, ang transgender woman na patuloy na lumalaban sa mga hamon ng lipunan. Ngunit hindi pinapayagan na maging hadlang ang kung anong kasarian upang maging isang mapagmahal na ina. Sa kabila ng kanilang mga sariling hamon sa buhay, sila ay nagpakita ng walang kapantay na malasakit at pagmamahal sa ating bida center na si Vanna. Alam mo, partner, masasabi talaga natin na ang mga nanay ay tunay o patunay na diwa na pagiging isang ina. Hindi masusukat sa itsura, trabaho o estado sa buhay. Ang pagmamahal at dedikasyon nila sa kanilang mga anak, bahirikal man o hindi siya pinakamahalaga, walang perfecta. Pero sa kanilang sakripisyo at pagmamahal, pagkita natin hindi matitinag ang katotohanan. Ang pagiging magulang ay walang pinipiling itsura, estado o kasalanan. At ang pamilya ay hindi tungkol sa ito, kundi sa pag-unawa at pagmamahal sa isa't isa. Kaya sa mga ina at ama, hindi lang sa kwento ng mga karakter nito, kundi sa mga totoong buhay na narito sa ating lahat. Isang taus-pusong pasasalamat mula sa puso natin. Naway magsilbing inspirasyon sa atin ang kanilang mga kwento. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay na walang sawang nagbibigay ng lahat ng kanilang lakas, pag-ibig at pagsuporta para sa kanilang mga anak. At yan, mga kabida, maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang maging inspirasyon sa bawat araw. Tandaan, hindi lang sa radyo, kundi sa buhay. Tayo pa rin po ang number 1 bida sa radyo, Bida FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo, radyo! Ang oras natin ay 5:30 p.m. Hanggang sa muli, ito po ang inyong DJ Yani na may natatanging charm at iiit. Magandang hapon at good vibes sa inyong lahat. Salamat sa pagsama sa amin, mga kabida. Ako po ang inyong DJ MD, ang master ng good vibes sa tawanan. Magsama-sama tayo ulit bukas, dito lang sa Bida FM, kung saan sa radyo na ito, Bida ka!